Good evening po, Mayor. Nga, Jove. And Maricel and Chiki, magandang gabi sa inyo at sa lahat na nakikinig at nanonood. Good evening. Siyempre, gusto namin maging aware kung sa Muntinlupa, yung bang mga dineklarang bawal na yun, parang meron na rin ba kayong ginagawa even before na mga restriction para maging mas safe yung inyong city? Yes, no, kasi yung very real yung concern ni Secretary ni SILG Remulla. At I think very common yan, lalo na sa mga urban centers. No? Kasi yung mga gabi na oras, maraming mga tumatambay. At I think legitimate yung concern that he raised. Yeah. In fact, sa amin, merong ibang mga ordinansa na similar, if not the same, na umiiral. Kaya naman tayo, wala naman tayong problema dun sa nabanggit na policy ni Secretary. Opo. Diyan po sa inyo sa Muntinlupa, Mayor, gaano ka-concerning, ka-alarming yung mga cases nung mga, kumbaga, away o gulo because of yung mga nalalasing? Siya, no? Nagaganap. Lalo na ang mahirap dyan, yung mga minors. Kaya yung curfew for minors, malaking bagay talaga yan. Kasi lalo na nauso yung mga gang. Tapos pagkagabi, lumalabas sila, they move in groups. Meron dyan, dumadayo pa sa ibang barangay. Tapos they pick fights. No? Mukhang inter-gang fights ang nangyayari. So nagkakasakitan, yun ang mahirap doon. And ang problema, dahil mga minor sila, siyempre iba ang treatment sa kanila under the law. Kaya nangyayari din yung paulit-ulit na offenders. Lalong-lalo na meron din mga pabaya na magulang, no? Na kahit na ba na-involve ang anak nila sa ganun, parang hindi masyadong kumikilos para disiplinahin yung mga anak nila. Pero Mayor, ito pong mga inilatag ng DILG, na himay na po ba ito ng husto sa Metro Manila Council? And yun po bang ordinansa sa bawat syudad? Uniform po ba ito? Sa ngayon, parang ngayon lang lumabas kasi yan. And we just heard this. Wala pa namang official na directive or memorandum na lumabas. So, siyempre yung kung paano siya enforce equally sa mga different jurisdiction, mas maganda kung meron kasing lalabas na some sort of an implementing guideline. Pero mga iba't ibang mga LGUs, may kanya-kanya mga ordinansa yan. Medyo magkakaiba kung anong penalty, how it is implemented. May pagkakaiba kasi respective jurisdictions lang applicable yung mga pinasa na ordinansa. Mayor, si Chiki Verhel po ito. As I understand it, ay hindi pa kayo nag-meet with the DILG, hindi pa kayo na-consult, kasi sabi nyo bago nga lang, no? Pero from what you see, surface level lang po, dun sa listahan po, mukha bang meron kayong gustong baguhin o meron kayong gustong idagdag dun sa listahan? Like for example, yung mga about sa menor de edad or yung mga topless men in public, ano po yung tingin po ninyo base dun sa listahan sa ngayon? Yeah, sa ngayon yung mga yung listahan generally kami nag-agree kami do sa list. Meron kami iba doon, meron na kaming umiiral na ordinansa, like for example yung sa video ng past 10 PM, meron ng ganun, no? At yung hamon ng away, yan ay syempre ine-enforce na namin. So, yung inuman sa kalsada, medyo masasabi nga, nagiging hindi consistent. No? Lalo-lalo na rin yan, lalo na pag mayroon sila sineselebrate, nangyayari siya. Pero we also leave it to the barangays or we rely on the barangays doon sa implementation, lalo na sa mga loob-looban. Kaya, pa rin, we better kung meron kaming guideline na nasa isip ng SILG total sila naman ay nagpahayag na ng policy statement para uniform ang application, magandang merong guidelines. Pero definitely LGUs are implementing their respective ordinances on this. Oo. I'm just wondering, Mayor, kung bakit biglang ipinush ito at this point in time. Meron bang mga nag-bring up sa, within you guys, among you Metro Manila mayors, na tumataas yung mga kaso ng, mga gulo,
because of mga videoke, noise, mga menor de edad na napapariwara at mga ganitong kaso. Nabe-bring up po ba lately sa inyong mga meetings? Well, so far lately hindi naman na lumabas, no. Sa Metro Manila Council, yung MMDA na governing body, hindi naman namin napag-usapan recently. In the Regional Peace and Order Council, hindi rin, no. Kasi nagkaroon kaming meeting about 2 weeks ago. I'm the chair of the Regional Peace and Order Council. Hindi nag-crop up yung major concern na ganyan, na kumbaga biglang masyadong rampant across LGUs. But it's a problem faced daily by LGUs. But hindi pa siya na-escalate na maging usapin NCR wide. Pero Mayor, habang inaantabayanan po natin yung ibibigay na guidelines ng DILG, ibig po bang sabihin hindi muna ipapatupad etong mga pinagbabawal sa mga syudad? Ganun po ba? Unless meron ng existing na ordinansa. Yes, kung may existing na ordinansa, pwede naman na yan ipa-implement ng mga LGUs. Kaya nga kanina ang directive ko dun sa team namin, i-gather nila yung mga ordinance namin na related para map out namin at saka magkaroon na, kasi parang lalabas ito, it's a campaign, no? A peace and order campaign. So ilalatag lang namin, we'll just organize yung implementation namin until magkaroon ng uniform guidelines applicable across the NCR.